umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsitayo at purihan natin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang kay Jesus. Hallelujah.
tawag sa pagsamba. Yahweh, ako'y buong pusong awit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kita ganap, sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan, dahil sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay dakila, pati iyong kautosan. Tayo po tumayo sa pag-awit natin himno ng pagpupuri. Holy, holy. Ika'y ngayon ang pinapupurihan. Kabanal-banal, makapangyari ka, Diyos ng tatlong personang Santo, 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 sa iyong nag-aalay at nananambahan ang lahat ng ganap. Kerubin at serapin ay nagluluhuran sa pagsamba sa iyong walang hanggan. Santo, 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 kahit di mamasdan ng makasalanang taong nairinglan. Ang kalwalhatian at kabanalan, Diyos Panginoon at kaligtasan. Santo, 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 Diyos sinadakila, ang tanang likhado sa langit at lupa. Kabanal-banalan, mahabalikutan, Diyos na tatlong personang Tayo po lahat sa ating pagsisisi. Mula sa pangamba ay tumatawag kami. Panginoon, Panginoon, pakinggan mo po ang aming hiyaw. Naway bukas iyong tenga sa aming sigaw, para sa habag at iyong awa. Kami ay iyong kilalanin. Panginoon, ang aming Diyos mga kasalanan ay hindi kami nilulubayan. Kung kaya ang kapatawaran ay sama-sama naming sinasamo sa iyo, Aming Amang mahabagi. Nananabik kami sa iyong kahabagan. namamanglaw kami sa aming mga pagkukulang. Patawad, Tawad. nananabik Nananabik kami kami sa iyong walang humpay na pag-ibig. at pagkalinga. Suma sa amin kanawa. Amen. Walang
Magandang araw po sa ating lahat. Palakpakan po natin muna ang Panginoon sapagkat ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Nobyembre. Sa kabila nito ay nagpapaalala po tayo. Meron na po tayong mga kasamang bata. Paalalahanan po natin yung mga magulang na itabi nyo lang po sa inyo yung mga anak ninyo. At iiwasan po muna natin ang maglalakad-lakad. Manatili tayong susunod sa health protocol. Bagaman may pagluwag, pinaalalahanan pa rin po tayo. Yan, pinupuri po natin ang Panginoon na sa gitna na burnout ay magkakasama tayong muli at napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At pinagtagumpayan po natin yung buwan ng October. Praise God! Malalakas po tayo ngayong pagpasok ng November. Meron po bang hindi pinagpala ng buwan ng October? Lahat siguro tayo pinagpala, Kaya may dahilan tayo para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, batiin po muna natin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ang kapatid pong si Kuya Abner Villar ay sa November 8, bukas. Palakpakan po natin. Ang kapatid naman pong Camille Asma ay sa November 10 at November 9, ang kapatid na si Natalie Grace Pinheiro ay sa 10 at Leonida Aguilar. Ang kapatid na Loretta Goyena ay sa November 13. Yan. Wala rin pong nagdiriwang ng wedding anniversary sa linggong ito. At mas palakpakan po natin ang Panginoon sa pagbibigay sa atin o pagtitiwala sa atin ng halagang 33,187 noong nakaraang linggo. Sa gitna ng ganitong karanasan ay pinagpapala po ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, nakatala rin po sa ating liturhiya ang mga idadalangin natin sa may mga karamdaman. At sa darating pong midweek service, ang ating pong katuwang as liturgist ay si Ate Belen Panong. At sa next Sunday po ay nakalagay po diyan yung ating mga steward. Kababaihan po ang steward natin sa darating na sa sunod na linggo at ang magdadala po ng bulaklak ay ang pamilya ng Narvades. Sinong nagbigay ng bulaklak kayo? Church. Ang church po ang nagkaloob ng bulaklak sa umagang ito. Sa pahayag po, ngayon pong araw ay actually nandito po ang ating district superintendent, si Reverend Nonilio Talisik, kaya lang magpipreach po siya ngayon sa Living Word sa Mercedes. Then sasama siya mamaya sa Santo Domingo Mission at makikipanambahan siya rito mamaya sa Vesper Service. Purihin po natin ang Panginoon na iningatan po ang ating district superintendent na tayo po ay mabisita. Medyo may pagluwag na po sa tuaka raw kung fully vaccinated ka na. Kaya nakarating po ang ating DS. Yan. Pangalawa po, yung pong may gawain po ang kalalakihan sa Friday, November 12. Darating po yung National President, confirm na po yun. Kinonfirm po kahapon ni Kuya Gid. Si Kuya Gid po yata ay nasa travel pa. 11 pa lang po ng hapon, nandito na po sila Brother Romy Valdez. Siya po ang National UMM President. Kaya yung usapan natin kahapon na mga 10 o'clock mag-meet, baka medyo maaga-aga para matapos agad yung kanyang concern para sa mga UMM dito sa Camarines Norte. Yan. Then, sa Monday din po ay pinapaalala ko yung ating lay servant ministry. Ilan pa lang yung nagko-commit pero inaanyayahan po ang lahat. Isasend kami ng link. Attend po tayo 7:30 ng gabi hanggang 9 yung ating lay servant ministry. Ang lahat po ay inanyayahan na dumalo sa virtual training na ito. Lahat ng organization. Ito po ay basic course para sa lay servanthood. Napakahalaga po ng training na ito sa ating mga members.
Kaya sana po ay makadalo tayo. Ang ating pong tagapagsalita ay si Brother Manuel Perez, na taga-Naga. Dahil virtual po ay magkakaroon po tayo ng makakasama po natin sila. Ito po ay lahat ng Monday ng November. Ang next speaker po niyan sa November 15, si Ate Camille. I-assess ni Ate Camille ang spiritual gift ng bawat isa. Ngayon po, kung magtatanong ako sa inyo, ano ba ang mga spiritual gift ninyo? Masasagot niyo po ba kaya? Pag hindi niyo po masagot, attend po kayo dun sa LSM at i-assist kayo ni Ate Camille. Siya ang mag-determine kung ano ang mga spiritual gift na meron kayo. Ano po? Then, yung third Monday po niyan ay about caring. Yung as lay person, as lay member, kailangan natin may caring. Si Dr. Marily Gonzales po ang nag-commit na makiki-join sa atin at siya po ang magli-lead ng topic ng caring. Yung last Monday po, ang yung pastor po, pag-usapan po natin yung worship, about leading the people of God to worship. Yan po yung last topic po niyan. Kaya attend po kayo, ina-encourage ko po, sa mga CDG po ay ina-announce naman na natin yan. Sana po ay marami tayong makadalo. Yon. Ganon din po, isa pang announcement, sa Saturday ng 3 p.m. po mag-start na po yung ating confirmation class. Meron na po tayong mga junior UMYF na hindi pa nagko-confirmation, yung mga 12 years old, mag-iipon po sila dito sa church sa Saturday na 3 p.m. Kaya babangga na naman doon sa UMM. Mag-usap ulit po ang UMM kung paano. Yun po yung time kasi nila, tapos dediretso na sila mag-practice ng PAW. Then may mga ilang adult po ang sasabay sa membership class, confirmation and membership class. Para mas may turo natin, may paunawa natin kung ano yung United Methodist Church, ano yung St. Luke United Methodist Church. Yun po. May announcement pa sa CEO. Ayan. Meron pa po bang nais isama sa panalangin? Maliban po sa mga nakatala dito sa ating mga ipapanalangin sa may mga karamdaman. Sa mga organization po, meron po bang mga announcement? Kung wala na po ay mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy natin na i-claim ang tagumpay ng Panginoon sa buhay natin. Sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na pagbigay ng biyaya at pagpapatagumpay sa bawat isa sa atin. Tayo po ay dumako sa panalangin pastoral. Tayo po ay manalangin. O mahabaging Diyos, Ama, dakilang magulang, tagatala ng kasaysayan, sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Salamat po sa bawat araw na kami ay sinamahan mo upang patuloy naming ipagpatutuo na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na maibigin. Ikaw ang aming magulang na tumutugon sa aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa isang buwan na nagdaan. Tunay po na napakabilis nito at patuloy naming nadarama at buhay ang aming patutuo kung paano kang kumilo sa bawat buhay ng mga kapatid sa dakong ito. Sa kabila nito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Sa umagang ito, makita mo nawa ang aming puso na punong-puno ng pananabik na sa iyo ay lalapit, na sa iyo ay sasamo, na ikaw ay aming maranasan. Ang iyong pagkalinga ang patuloy naming mapanghawakan.
Tunay nga, O Diyos, na wala kaming ibang maaasahan, wala po kaming ibang malalapitan, wala kaming masasaligan, kundi Ikaw lamang sa buhay na ito. Sa gitna ng maraming kaabalahan, sa gitna ng may pandemya, Ikaw lamang ang tanging makapangyarihang Diyos na aming malalapitan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa bawat araw na kami ay malalakas. Salamat po sa paghahanap buhay. Salamat po sa bawat paggawa at pagkilos. Salamat po sa pagkain sa aming hapagkainan. Salamat po sa mga pamilya, sa mga tatay, mga nanay, mga anak, na patuloy ang paglakbay sa patuloy ng paghakbang upang ang buhay na ito ay maging ganap at maranasan namin ang kasiyahan na Ikaw ang aming kasama. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, sa bawat karanasan ng aming buhay. Ito man ay kalungkutan, suliranin. Salamat po. Salamat po. At sa umagang ito, Panginoon, salamat sa mga kapatid na narito, na silang pumarito upang ipahayag ang kanilang pagtatapat sa iyo. Dalangin po namin ang iyong proteksyon. Lukuban mo ng biyaya at kaligtasan ng dakong ito, Panginoon. Manatili kaming natuto sa kaparaanan ng pag-iingat. At nang sa gayon, Panginoon, hindi namin maranasan ang hirap ng pagkakasakit. Sa kabila nito, Panginoon, may mga kapatid kami na nasa banig ng karamdaman. Silang mga nasa tahanan, silang mga nasa pagamutan, Panginoon. Sa aming talaan, Panginoon, may mga kapatid kami sa pamayanang ito na patuloy sa kanilang karanasan at karamdaman, Panginoon. Dumadalangin po kami ng mabiyaya at kagalingan mula sa iyo, dakilang Diyos. Yayakapin niyo po sila. Kakalingay niyo po sila, Panginoon. Hipuin niyo ang bawat katawan ng mga kapatid na narito, maging silang mga nasa tahanan, silang mga nasa pagamutan. Nang sa gayon, madama nila ang pagkalinga mo, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa buhay ng aming mga kapatid na haharap sa isang bagong taon. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang mga kapatid nito, si Kuya Abner, ang kapatid na Camille Asma, si Natalie, Panginoon, ang kapatid na Leonida, at si kapatid na Lori, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na itong buong taon na kanilang kaharapin ay tunay na maging pag-asa, pagkalinga at punong-puno ng pagtitiwala sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, na Ikaw ang naging kalasag namin upang pagtagumpayin namin ang aming mga gawain. Opo, nakakapagod, marami pong nawala, humina ang mga kita, nabawasan ang mga tinatanggap, subalit Ikaw ang aming inaasa. Sa iyo, Panginoon, kami aasa, sapagkat Ikaw ang aming magulang. Kung kaya, Panginoon, salamat po sa bawat biyaya at pagpapala na aming natatanggap. Gayun din, Panginoon, dalangin ko ang kapayapaan ng pamayanan ng Dait, maging ang mga karatig bayan, Panginoon. Pagpalain mo silang mga nangangako ng paglilingkod. Silang mga nagtatapat sa serbisyo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magturo sa bawat isa sa amin upang makilala sila nang sa gayon ang aming bayan, Panginoon, ay pamunuan ng mga taong may pagkilala at takot sa iyo, dakilang Diyos. Patuloy ang aming paghingi ng kapatawaran. Patuloy ang pagpapahayag namin, Panginoon, ng pagsisisi. Sa bawat puso na narito, maging silang mga nasa tahanan. Linisin mo, Panginoon, sa umagang ito ang aming mga puso. Nang sa gayon tanggapin namin ang mga pagpapala at maging kapaki-pakinabang kami sa iyong pamayanan.
Pagpalain mo po, Panginoon, ang pagawain ng iglesyang ito. Mula sa mga bata hanggang sa mga gulang. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga pagawain, ang pagbisita ng aming district superintendent, ng aming kapatid na Romy Valdez, Panginoon. Makita mo nawa ang puso namin na nananabik, na makarinig at tumanggap ng biyaya sa umagang ito. Narito kami, Panginoon, mangusap po kayo. Ang lahat ng ito ay binabalik namin na punong-puno ng pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Tamis na dalangin, yaon ang iyong gagawin nang upang ikaw ay dinggin ng Ama na maawain. Huwag ka nang patutukso sa mga daya ng lilo, kaluluwa'y ialay mo sa kamay ni Jesu Kristo. Tayo po'y dumako sa ating sa pagbigay po natin ng paghandog po sa paggawain ng ating pong simbahan. Pasa po ng ating sa mga rally. Natatagpuan po sa Tatantipan, mula po sa Aklat ni Ruth, Kabanatang 3, sa talatang 1 hanggang 5, at tutungkulin sa Kabanatang 4, talatang 13 hanggang 17. Isang araw ay kinuusap si Ruth ni Naomi. Sabi niya, "Anak, kailangan ihanap kita ng maging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. At tatandaan mo, sinabi ko sa iyo, noong nakamatak natin si Bus, mga manggagawa niya ang makasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapagi siya ng sibada mamayang gabi. Kaya't maligo ka, magpabango ka, at magbihis ng pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, magtungo ka sa gikan. Ngunit huwag mong ipamalay na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Bus. Tingnan mo kung saan siya matutulog, lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at nahiga ka sa may pana niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin." Tumugon si Ruth, "Gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi." Nagpunta nga si Ruth sa gikan upang magawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyena.
na pangasawa ni Booz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan sa kapanahonan pinagkalooban sila ni Yahweh ng isang anak na lalaki. Si Naomi ay binati ng kababaihan. Purihin si Yahweh, bigyan kaniya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsikilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga mabuti. Siya ay tinawag nilang Obed. Pananay, sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed, ang ama ni Jesse, na ama ni David. At pakunan po tayo sa bagong ipan, sa mabuting balita, sulat sa mga Hebreo, matatagpuan sa kabanatang talatang 24 hanggang 28. Sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ang tunay, kundi sa langit, at ngayon nasa harapan niya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa banal taon-taon ay dalagang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumapasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kundi gayon, kailangan sana din palit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang napakita. Ngayon magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Nakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman si Kristo ay minsang hinahandog bilang mahain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang ihandog ng muli dahil sa kalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Tuloy na pagkabasa. O samihatin ang salita, gaya ng hatin sa katihan. Salita mo'y aming kailangan, nais ngang tamuhin niyaring buhay. Amen. Pagbasa po sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 12, mga talatang 38 hanggang 44. Ganito po ang sinasabi. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong hinabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan.
Inuubos nila ang kabuhayan ng mga biyuda at ang mahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa hinulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang binigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buniyang ikinabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Bako na po tayo sa pagkakaloob ng ating mga ikapo at mga andon. Alalahanin po natin ang mga salita ng Panginoon Hesus. Higit na mapalad ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Mula sa Gawa, Kabanatang 30. Mamaya, Kapuloy. Mensahe ng buhay po muna. Sige po, magandang araw po sa ating lahat. Dahil narinig Kapuloy offering yung kinanta, akala niya offering na. Pero tama naman, ang ganda rin naman ng awit at ang ganda rin ng teksto natin sa umagang ito. Ito yung patungkol dun sa isang biyuda. Iba po ang konteksto ng biyuda ngayon kaysa biyuda nung panahon. Pinahalagahan ni Jesus yung babaeng biyuda na nag-offer at ibinigay niya yung kanyang buhay, yung tanging buhay, yung tanging pinagkukunan niya, ay hindi siya nagdalawang isip na ipagkalob ito sa ating Panginoon. Manalangin po muna tayo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami ay magtipon-tipon. Nais namin, Panginoon, na maranasan ang iyong biyaya at pagpapala. Bukas po ang aming puso, mangusap po kayo sa umagang ito. Ikubli niyo po ang iyong lingkod, bagkus kayo ang aming marinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating pong binasang mga talata sa Ebanghelyo, ay medyo may pag-aalangan. Ako bilang pastor at maaaring ihambing sa mga talata na ating narinig. Napakahirap din pong isapamuhay ang mga aralin. Pero dahil tayo po ay mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, ay dapat po nating gawin. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ang isang mahirap na biyuda na nakita sa isang dako ng sinagoga upang maghandog. Nais ko pong i-share sa inyo yung larawan. Imagine nyo na lang po yung larawan ng tinatawag na sinagoga. Ang synagogue po ay mayroong 4 na layer. Isang napakalaking building na mayroong 4 na layer yan. Kada layer noon may matataas na pader. Sa gitna noon ng unang sinagoga may tinatawag na kabanal-banalang puok. Ang nakakapasok lang doon yung mga punong libita, yung mga punong pare. Tapos may mataas na pader. Pangalawang layer po ay dako ng mga lingkod, yung mga skriba, Pariseo, mga Libita, nandun sila pumapalagi. Ang pangatlong layer po ay doon sa ordinary people. Ordinary people. Ibig sabihin, pag pumunta sila sinagoga at wala silang katungkulan, nandun lang sila sa dako ng ordinary people. At yung pang-apat ay para sa mga outcast people. Siguro nakakapanood naman tayo ng mga pelikula na may kwento ng mga Hudyo. Napapansin niyo po may pelikula na dumidikit sila sa dingding at nananalangin. Di ba? Napapansin niyo po nakatungo yung noo nila sa dingding. Ang pinakadahilan po nun kasi yung sinagoga ay divided into class of people. Kaya yung pagsamba nila, nais silang umugnay sa pagsamba, kaya yung pader ang kanilang dinidikitan. Yun yung paraan ng mga Hudyo. At sa pagkakataong ito, ipinakita ng Panginoon Kristo ang isang mahirap na biyuda, nandun siya sa outer layer ng sinagoga. Ito yung dako kung saan nasa mga ordinaryong tao. At dun sa layer ng sinagoga para sa mga ordinary people, meron pa pong division doon. Iba ang lugar ng lalaki
at iba ang lugar ng babae. Nung ako po yung nag-exposure, nung nasa seminaryo pa po ako, sa Quezon City, meron dyan church ng mga Jewish people. Sa kanila pong service, yung mga lalaki na mga nakaputi, nakaupo. Yan, puro lalaki. Yung mga babae nasa gilid. Nakatayo, naghihintay. Ganon din yung itsura noong panahon, sapagkat yung mga babae ay second-class citizen sa Jewish culture. Property. At nalungkot nga ako, sabi ko, bakit doon pa ako napunta? Parang mas nalungkot ako sa ganun sitwasyon sa loob ng pagsamba, na superior pa rin yung mga kalalakihan. Pero this time, mukhang binigyan and empowered ni Jesus Christ yung babaeng balo, sapagkat ipinakita ng Panginoon Kristo kung gaano kahalaga sa babaeng ito yung kanyang paglapit, yung kanyang paghahandog, yung kanyang pagnanais makalapit sa ating Panginoon. Samantala, yung unang mga talata ay pinakita sa atin ang katangian ng mga eskriba. In Matthew chapter 23 verse 1 to 39, this text introduce us, pinakilala sa atin yung pagkukunwari ng mga eskriba ng mga Pariseo. Itong dalawang karakter na ito ng Biblia, ang nakakalungkot po, ito ay karakter ng mga religious people, religious leaders. Sabi dito sa mga talatang ating binasa ay yung mga nagsusuot ng mahaba, parang hubarin ko na yung suot ko. Kaya lang nung kumanta yung choir, sabi ko damay-damay na, pareho yung aming suot na mahaba. Kasi nung mga panahon, itong mga eskriba, pag sinabing eskriba, sila yung, sabi dyan, they are those who can interpret the Jewish law, yung 613 na Jewish law. Sila rin yung mga nag-aral ng batas ng Hudyo. Talagang sila yung mga pinag-aral, matataas ang kanilang pagkaunawa sa batas ng Hudyo. At ito pa yung matindi, sila lang ang makapag-i-interpret ng will of God sa lahat ng pagkakataon. Kaya sila yung laging nasa second layer ng dakong banal. Yung Pariseo naman, ito yung mga professional people that time na binigyan ng kapangyarihan na mag-lead ng synagogue. Kumbaga sa panahon natin, mga church council members, mga Pharisees, ang scriba, para ma-picture nyo po, nakakalungkot man, pero ang scriba, para si pastor. Para lang huwag nyo ako, para si pastor. Yung Pharisees, parang mga church council. May authority sila to decide sa synagogue. Pero ang problema, these two religious leaders, these characters sa Bible na mga religious leaders ay biblically accused as mga mapagkunwari. Sila yung mga mapagkunwari. They use their authority. They use their power para lang sabihin. At sila ay paniwalaan. Isa sa pinakamalungkot at nakakatakot na pagkakasala ng tao ay yung pagkukunwari. Mas higit ang parusang igagawad sa kanila. Noon hanggang ngayon, marami pa rin ang nararanasan nating pagkukunwari, lalong higit na sa ating pananampalataya. Maging ang Panginoon Kristo ay pinaalalahanan tayo sa maraming pagkakataon, makikita natin ang pagkukunwari. Meron po bang yung may mga cable dito, pag iniskan nyo yung TV, meron mga tele-evangelist. Yung mga evangelist sa television. Meron pong isang evangelist, ang pangalan niya si Ted Haggard. Si Ted Haggard po ay talagang
against siya sa homosexuality. He always preached against these people. Talagang tinutuligsa niya. Ang problema, dumating yung punto na yung social media, natuklasan na siya ay engaged with these practices. Kaya biglang nawala si Ted Haggard sa television. Isang halimbawa na nakakatakot sa mga religious leaders, mga pastors, mga pare, na gamitin ang kanyang katungkulan para lamang sa personal na sarili. Iyon yung sinasabi patungkol sa mga religious people. But then, meron din mga Kristiyano. Sabi ng Panginoon Kristo, kung kayo ay magbibigay, huwag nyo nang ipaalam. Ay, ngayon po ay papalapit ng eleksyon, ano? Oh, nandito nga pala si Kapuloy, ano? Kaya nagpapasalamat tayo kay Kagawad na patuloy ang kanyang paglilingkod. Pero mas marami, i-correct ako ni Kagawad, mas maraming mga politiko na ginagamit yung kanilang kapangyarihan at kayamanan para sa personal na interest. Doon kaya, Kagawad, sa mga kasamahan mo, meron kaya si katulad mo na naglilingkod sa Panginoon? Diba? Meron, sa tingin mo, meron kaya paglinggo ay nasa simbahan din sila? Ako ko naniniwala. Hindi ako bias si Kapuloy kasi nandito naman talaga siya. Pero sa ibang mga politiko, sa panahong ito na pagsamba, nasaan kaya sila? Marahil ngayon ay nasa paglilibot, namimigay para makilala. Maaaring meron mga tao o mga Kristiyano na, alam niyo po, ito yung isa sa pinakayaw ng Panginoon, yung publicly worship and praying para lang ipakita sa iba na mas banal ako kaysa sa inyo. Kaya kung minsan po may problema ako rin sa nagpa-praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tapos pakalabas naman ng simbahan, ang buhay ay hindi nangangusap. Kasi pagkukunwari yun. Yung mga taong akala nila sila na lang ang pinagpapala. Pag nagpagpatotoo ay, alam niyo po, Pastor, praise the Lord kasi sinagot po ng Panginoon, nadagdagan po ang sweldo ko. Praise the Lord, Pastor, kasi nagkaroon na po ako ng trabaho. Yan, naalala ko tuloy yung isang kapatid. Pastor, pag-pray mo, para makapagturo na sana ako. Kasi graduate na ng education, nakapasa. Pinag-pray naman namin ilang linggo. Pray kami, Lord, na bigyan mo siya ng posisyon, makapasok sa school. Aba nung magtuturo na hindi na nagsisimba. Ay, pinuntahan ko sa bahay. Kapatid, ipanalangin natin na alisin sa iyo yung pagtuturo mo para makapagsimba ka. Madami, maging ang mga mananampalataya ngayon, maraming paraan para sabihin na siya ay tapat, pero hindi naman totoo sa kanyang pananampalataya. Sa pagkakataong ito, pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon na we must walk our talk and talk with square with our walk. Sapagkat nakakatakot na ang ganitong karanasan. Dapat may pakita natin na kung tayo ay tunay na mananampalataya, nakikita ito sa ating buhay. Nararamdaman ng ating kapatid, ng ating community na tayo ay unang naglilingkod sa Panginoon. At yung paglilingkod na yon ay mararanasan ng ating kababayan sapagkat tayo'y tapat sa Panginoon. Ang nakakalungkot po, maraming kumukutya sa mga Kristiyano na mga Kristiyano raw ang unang mga mapagkunwari. Share ko lang po, noong 2009, naka-experience pa akong makapunta ng Sweden at doon ako nakakita ng mga anti-Christ. Yung isa sa pinakamalaking soccer stadium ng Stockholm, Sweden, punong-puno yon ng mga anti-Christ. At yun ang sinasabi nila, na ang mga hipokrito ay ang mga Kristiyano.
Ang sabi nila, ang pananampalatayang Kristiyano ay capsulated theology, belief and doctrine. Mapagkunwari. Pag nandun ka at makinig ka sa mga sinasabi nila at mahina ang pananampalataya mo, ay maaaring madala ka. Kasi ilalatag nilang lahat. Ano? Narinig niyo na ba yung sinabi ni Mandela? I love your Christianity, but I don't love Christians. Tama yung ating pananampalataya, pero yung mga tao na nagkiklaim na mananampalataya ay hindi namumuhay sa tunay na pananampalataya. At ito ang nakakatakot. At ito ang nakakatakot. Pero mga kapatid, sa umagang ito, napakaganda nung ginamit na illustration ng ating Panginoon para ipakita sa atin ang walang katapusang halaga kung tayo ay magtatapat, kung tayo ay maglilingkod, kung tayo ay susunod sa ating Panginoon. Hindi matatapos na biyaya kung tayo ay tunay na nasa Kanya. Sapagkat yung mga hipokrito, hindi po yun mga mananampalataya. Hindi po sila tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay hindi kailanman sasang-ayon na siya ay gamitin ng kaaway sa pamamagitan ng pagkukunwari. Sapagkat ang pangako ng Diyos, anong pangako niya? Kailangan mamuhay tayo ng may kalinisan, maranasan natin ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng pag-iibigan, mamuhay tayo ng may kahinahunan, mapagbigay, masipag sa paggawa ng mabuti at hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Ito ang tunay na mananampalataya. Pag ikaw ay mananampalataya, tatanggapin mo ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang biyaya ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na tapat sa ating Panginoon, dapat maranasan mo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang isang tunay na lingkod ng Diyos, isang tunay na nagtatapat sa Panginoon, hindi siya mag-iisip ng kapangyarihan. And sabi dito, he does not want to control others. Ang tunay na katiwala ng Diyos, buong-buong tinatanggap ang responsibilidad at obligasyon ng walang kondisyon. Nang walang kondisyon. No need na pilitin pa o hikayatin. Ako na ang mag-volunteer kasi gifted ako ng Lord ng talent. Ang tunay na katiwala ng Diyos, laging bukas sa bawat kapatid, sa pagtutulungan, sa pagtanggap ng ideya ng iba. Ang tunay na katiwala ng Diyos, maibigin sa kapwa. Maibigin sa kapwa. Ang tunay na lingkod ng Panginoon, inuuna si Kristo bago ang sarili. Naniniwala po ako mga kapatid, na sa ating mga karanasan, may mga kapatid po tayo na patuloy na nagtatapat sa Panginoon, kung kaya sila ay pinagkakatiwalaan, mamahala sa pamayanan. Ako po, si Kuya Pulay, naniniwala ako sa kanyang pagtatapat sa Panginoon, pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. Pinagkatiwalaan siya ng Panginoon kung bakit siya namamahala sa ating bayan. Yun yung sinasabi ng ating talata. Pag ikaw ay nagtapat sa Kanya, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon. Pero yung pagtitiwala yun dapat hindi masisira, hindi magagamit para lamang magkaroon ng kapangyarihang personal. Sapagkat kung tunay kang tagasunod ni Kristo, tanggapin mo ang biyaya ng iyong katapatan. Receive the prize of your faithfulness. If God is faithful, maging faithful ka rin dapat.
Sa mga kabataan, ako po, wala pa tayo dito sharing tungkol sa, sa courtship, love and marriage. One time, mag-schedule tayo doon, Pero, medyo traditional po ako kasi sabi ng Bible, huwag kang makikipamatok sa iyong hindi kapanalig. Nako, yung mga may boyfriend at girlfriend na hindi dinadala sa church, sa mga kabataan, medyo ako doon, traditionalist ako Pasensya na kayo. Pero sinasabi ng Biblia yon. Kung nagtatapat ka hanggang sa personal mong relasyon, magtapat ka sapagkat tapat sa iyo ang Diyos. Kaya palakpakan po natin yung mga mag-aasawang magkasama ngayon. Yung mga may boyfriend at girlfriend na nandito. Ayan. Kasi alam niyo po, yun yung number one. Tuwan-tuwa naman si Rory. Palakpak naman. Number one yun Tapat ang Lord sa iyo. Lalo na kung tapat sa iyo hanggang sa relasyon mo. Tapat ang Lord sa mag-asawa at sa mga anak. Hindi ko sinasabing hindi na tayo magdaraan sa mga suliranin. Magtutunggalian tayo sapagkat yun ang paraan ng Diyos para lubos nating makilala ang ating Panginoon. Sa gitna ng hindi pagkakaunawaan, ang kanyang katapatan pumapasok para tayo ay pagkaisahin. Yun ang biyaya, yun ang price ng ating pagtatapat sa ating Panginoon. Kung tapat ang ating Panginoon, maging tapat ka rin sa kanyang salita. For God so loved the world therefore, love others. Problema po sa atin, mayroon mga Kristiyano, mahal ang Diyos pero hirap magmahal sa kapwa. Pag nahiling ko yan, Pastor, nagkakaga ang dugo ko, pero pinatawad ko naman. Pwede ba yung pinatawad pero nagkakaga pag irari ang dugo pag nahihiling? Magbeso-beso, nakangiwi. Hindi po ganoon. Sapagkat tapat ang Panginoon, tanggapin mo rin ang kanyang pag-ibig at ibahagi ito sa iba. Mga kapatid kay Kristo, alam niyo po may sinasabing riches and poverty. Sa gitna ng ating mga limitations, sa gitna ng ating mga pagkukulang, natatamon natin ang mga biyaya. Alam niyo po, ang sikreto, we have to let go. Let it go. Let it go. Sino kumanta nun? Basta Frozen, di ba? We have to let go competitions. We have to let go personal interests. We have to let go yung sariling pagnanais. Kailangan po nating alisin sa ating buhay yung pagkontrol sa ating kapwa. We have to let go yung being perfectionist sapagkat Lord lang ang perfect. Nagkakamali talaga tayo. Testimony ko po bilang tatay, si Mika, alam ni Mika, ni Beans, dumating kami sa point na kaming pamilya nag-uusap. Ako rin po bilang pastor's kid, dumating sa point na nag-question. Lumabas ako ng simbahan, pero dahil sa tinawag ako ng Panginoon, pilit ibabalik ka talaga. Kailangan lang natin i-let go yung mga bagay na hindi makakatulong sa ating pananampalataya. At maigi pa si Ate Jenny, may bagong pag-ibig sapagkat nilet go niya yung karanasan nung nakaraan. Ewan ko kung totoo yun, ano ko lang yun. Di ba ang sarap naman talagang magmahal? Amen? Hindi lang sa personal, kundi sa Panginoon, sa pamilya. Mawawala ang anumang bagay na makakasira kung ipapaubayan natin sa Panginoon ang lahat. At dito po natagpuan ng Panginoon Kristo ang babaeng balo. Nang makita niya na ipinaubaya ng babaeng balo ang lahat sa ating Panginoon. Nang ibigay niya ang lahat-lahat, ang kanyang buhay, ang kanyang pinagkukunan. Sapagkat mananahan po si Kristo at tunay nating mararanasan ng Panginoon sa gitna ng mga
pagpapaubaya o letting go ng mga bagay na hindi makakatulong sa ating pananampalataya. Mga kapatid, kay Kristo, sa kabila nito, meron pong biyaya. Kung merong richness in poverty, meron namang spiritual poverty. Kung mga narinig na natin ang mga bagay patungkol sa ating Panginoon Kristo at hindi pa rin natin ginagawa, kung personal pa rin ang ating nais, kung pagiging makasarili pa lang pa rin ang nais natin, ang sabi ng talata, mas matinding parusa ang ating mararanasan. Kung kaya mga kapatid, kung sa umagang ito sa tingin nyo, sa pakiramdam nyo, naramdaman nyo ang pag-ibig ng ating Panginoon, ipagpasalamat natin yan. I-claim natin sa Panginoon na pinupurin natin siya sapagkat siya ang nagligtas sa atin. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na palayain, alisin sa ating mga buhay yung mga bagay na hahadlang para tayo ay lalago. Nang sa gayon makita tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon Kristo, pumunta siya doon sa outer layer ng synagogue, sa lugar ng mga ordinary people, at pinili niya yung corner ng mga babae, at doon niya natagpuan yung babaeng balo. At nung makita ng Panginoon Kristo yung babaeng balo, tinawag niya ang kanyang mga alagad at binigyan puri at karangalan ang babaeng ito. Sana po'y maging katulad tayo ng babaeng balo na hindi tayo natatakot na ipagkaloob sa Panginoon kung ano ang meron tayo. Lahat-lahat. Dapat po walang reservation daw. Lahat-lahat. Ano man ang iyong karanasan, ikaw man ay nagdaranas ngayon ng mabibigat na suliranin. Ikaw man ay nalilito, nag-aalala ang pangako ng Panginoon, katulad ng babaeng balo. Paparangalan ka niya kung isosurrender mo yan sa Panginoon at bibitawan mo ang mga bagay, mga karanasan na hindi makakatulong sa paglago mo bilang anak ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito na tayo ay patuloy niyang kinakalinga sapagkat siya ay nasa atin. Naisin nating manahan siya hanggang sa mga darating na araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Diba po na po tayo sa paghando mula sa aklat ng gawa. Ganito po, nakasulat sinasabi. Alalahan natin ang mga salita ng ating Panginoon Jesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Natawag po ang mga tagalikod.
Kay Panginoon ang aming pasasalamat sa mga biyayang aming tatanggapin. Kinikilala po namin ang iyong katapatan sa bawat isa sa aming Panginoon. Kung kaya, narito Panginoon ang aming mapangako, handog at buhat sa pagpapagal mo sa bawat isa sa amin. Kasabay nito na ito, ngako ng pagtatapat iyo sa aming paghahandog ng aming buhay, Panginoon. Marapatin mo na kami ay kilos batay sa iyong kalooban. Linisin mo ang aming mga puso at kami maging karapat-dapat na maglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsilapit kayo sa hapag ng Panginoon, lahat na nagmamahal. Magsilapit kayo sa hapag ng Panginoon, lahat na nagsisisi ng kasalanan. Magsilapit kayo sa hapag ng Panginoon, lahat na nagnanais ng kapayapaan at pag-asa. Hindi kami naniwala at nagtiwala sa iyong kapangyarihan. Dinungisan namin niya rin kaluluwa sa aming gawa at di ginawa. Linisin mo po kaluluwa, O Diyos. Pinangihina kami ng sakit, galos ng kasalanan, at hindi namin kayang gamutin aming mga sarili. Kami ay paliningin, O Diyos. Tayo pong lahat. Hindi namin nalintana ang iyong pagtawag. Nagbibigay kami para sa aming mga kapwa, ang kanilang kahirapan at wala na isinasawalang bahagi. O Diyos na buhay, kami ay patawarin at aring anak na nagnanais bumalik at maging bahagi ng iyo. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. Gayon din sa iyo. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Tinataas ang aming mga puso sa iyo, O Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Gusto ang mapasalamat sa mga bagay na kagilag-gilagas na ginawa ng ating amang manilikha. Saan man, kailanman, marapat ipagpuri ang tagumpay ng Diyos na buhay. Tayong lahat, Banal, 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 Diyos na makapangyarihan, husana sa kaitaasan, dakilain niya ring darating sa ngalan ng Diyos, husana sa kaitaasan. Makapangyarihan Diyos, Ama namin sa kalangitan, na dahil sa iyong malumanay na kahabagan ay pinagkalog mo ang iyong bugtong na anak na sa Jesucristo upang magtiis ng kamatayan sa krus dahil sa aming kaligtasan. Naroon niya ginawa sa minsang paghandog ng kanyang sarili ang isang ganap, sakdal at puspos na paghandog sa kasalanan
ng buong sanlibutan. Sa kanyang banal na ebanghelyo, ipinag-utos sa amin na ipagpatuloy ang pag-alaalang ito sa kanyang mahalagang kamatayan. Dinggin mo, O mahabaging Ama, buong pagpapakumbabang isinasamo namin sa iyo, na ipagkaloob mo kami sa aming pagtanggap ng tinapay at alak na ito, alinsunod sa banal na simulang tinalaga ng iyong anak na tagapagligtas na Jesu Kristo. Siya sa gabing iyon ng pagkanol ay tumampot ng tinapay at nang makapagpasalamat ay piniraso at binigay sa kanyang mga alagad na sinasabing, tanggapin at kanin ninyo ito. Ito ang aking katawan na pinagkaloob dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayun din naman nang matapos ang paghapon, hinawakan ng sarot ng siya makapagpasalamat ay binigay sa kanyang mga alagad na sinasabing, inumin ninyong lahat ito, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabuhos dahil sa inyo at sa marami, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y iinom sa pag-alaala sa akin. Pagpalaan mo, dakilang Diyos, sa mga simbolo ng tipan na ito, maging bahagi ito ng aming buhay sa pagpapatuloy namin pangako ng Pilipo. Amen. Mga kapatid, ang hapag ay handa na, ang lahat ay inaanyayahan maging bahagi nito. Maintain lang po natin yung physical distancing. Yung iba po ay dito ang linya, si Kuya Pula at si Kuya Sir po, at yung iba naman ay dito lang po. Yun, dito ay dito lang at yan. Sige po, para wala ng movement, upo na lang po kayo. Sila na lang po ang maghahatid sa mga upuan. Yung mga bata po ay paki-assist ng mga magulang. At sa inyo pong pagtanggap, kung nais nyo pong kayo iluluhod sa harapan, ay maaari din naman po. Mga kapatid, sa inyong pagtanggap sa tipan ng ating Panginoon, alalahanin niyong gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung kaya kayo ay may pagkakataon sa inyong paglapit sa Kanya, tanggapin niyo ang tipang ito at mamuhay kayo ng may kagalakan mula ngayon at magpakailanman. Alalahanin natin na tayo ay may tagapamagitan, si Kristo Jesus. Sa ating paglapit sa ating Ama, tanggapin niyo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagnanais na tayo'y makalapit sa Kanya. Ang tipan na ito ay sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Siyang tunay, mga kapatid, ang bawat isa ay inanyayahan ng Panginoon sa kanyang hapag. Sa inyong paglapit sa ating Panginoon, kagalak ang lubos ang kanyang nadarama. Tanggapin niyo ang tipang ito. Nang sa gayon, maranasan niyo ang pagkalinga niya mula ngayon at magpakailanman. Tunay ang kanyang pag-ibig, wagas ang kanyang pagsinta. Ang kanyang dugong nabubo ay para sa iyo at para sa akin. Tanggapin niyo ang pag-ibig na ito at mamuhay kayo na may kaganapan mula ngayon at magpakailanman. Sapagkat marami ang tinawag, iilan ang lumapit. Tanggapin niyo ang pag-ibig ng Diyos nang gayon, madama niyo ang kanyang pagkatawag. Ang tipan ay sumainyo, mamuhay kayo na taglayang kapangyarihan nito mula ngayon at magpakailanman. Sapagkat tunay ang kanyang pagsinta, sumayin niyo ang pag-ibig niya mula ngayon at magpakailanman.
sapagkat sa kanyang pagtawag kayo'y lumapit. Tanggapin niyo ang pag-ibig ng Diyos. Magtapat kayo at maglingkod ng may katatagan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao'y mabubuting kalooban, pinupuri ka namin, pinagpapala ka namin, niluwalhati ka namin, pinasalamatan ka namin, dahil sa iyong dakilang kaluwalhatian. O Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Amen. Nais magpasalamat at magkalaga ng iyong buhay. Hinahanyayan mo yung pagpipit at patuloy na pag-surrender sa ating Panginoon. Kung narinig mo ang iyong pagkatawag, samahan mo ko sa pagkatalaga. Maging bahagi tayo ng biyaya ng pamayanang ito at makita natin ang iyong katapatan sa ating buhay. Tunay nga, O Diyos, ang iyong katapatan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila sa bawat buhay na narito. Ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, kung kaya kami ay patuloy na nagpapasalamat. Narito kami, Panginoon, sa iyong harapan. Tangan-tangan namin ang pasasalamat. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. Salamat po sa iyong presensya sa aming buhay. Salamat po sa biyaya at pagpapala na aming tinatanggap.
Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming mga dalangin. Kung kaya narito kaming lahat, silang mga nakaluhod, silang mga nakaupo, kaming mga nakatayo, nagtatalaga kami ng aming mga buhay. Sama-sama kaming sumasama, Panginoon, na kami ay pagpalain mo. Tugutan mong maging bahagi ng iyong ministeryo, maglingkod sa maraming kaparaanan, magtapat ng walang hanggan, nang sa gayon, sama-sama kaming maging bahagi ng iyong kaharian. Narito ang iyong mga anak, dinggin mo ang bawat pintig ng puso, ang kanilang samo at pasasalamat, makita mo may kagalakan at tunay na pagtatapat at pagsunod. O dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito, na kami ay kinawag mo, na kami ay inari mong anak, nang sa gayon, sa aming paghayo, kami matatag, susuong, hahakbang, sapagkat ikaw ang aming kasama. Pagpalain mo kami sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pangako mo umakbay, ang pag-asa at lakas ay sumisilay. Ang lahat na ito'y kaloob lamang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggal. Tunay kang matapat hanggang wakas. Mga kapatid, sa ating paghayo, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Kalingain tayo ni Kristo at samahan tayo ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen.